Inaresto at ikinulong sina dating Police Colonel Royina Garma at anak niyang si Angelica Garma Villela sa San Francisco, USA noong November 7 ayon sa ulat ng Philippine National Police at Department of Interior and Local Government. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin pa ang pagtugon ng pamahalaan sa iligal na droga sa bansa. Yan ang tinalakay ng punong ehekutibo sa isang pulong kasama ang DOJ, DILG, PDEA at PNP. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, bagaman tutugunan pa rin ang talamak na paggamit ng iligal na droga, nais-anya ng Pangulo na mas palakasin ang pagsugpo sa supply ng ipinagbabawal na gamot. Yan ay sa pamamagitan ng pagsawata sa mga drug cartel. Chasing after the big guns, the big suppliers, the main men involved in the importation of drugs. The personalities have been identified. I am not at liberty to discuss it. Hindi ko pwede muna sabihin. Isa raw sa tututukan ngayon ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa City na pangunahing pinagkukunan umano ng iligal na droga. Giit ni Remulla, nasa 200 high-valued personnel ang natukoy sa loob ng piitan na kasalukuyan ng iniimbestigahan. Mas high-tech rin anya ang mga ito ngayon, lalo't gumagamit na ang mga ito ng cryptocurrency. Plano na anyang ilipat ang mga ito sa isang high maximum security facility para matigil na ang kanilang koneksyon sa paglipanan ng iligal na droga. Safe to say it will be the most secure facility yet built, and yung communication lines sila will be totally cut. Pero bakit nga ba talamak pa rin ang sirkulasyon ng droga sa loob ng penal farm? Systemic na yung problema sa loob ng Muntinlupa. So they're trying a new approach. Kahit anong gawin nila after, isi-sweep nila after 2 weeks, lahat may telepono na naman. So, evidently, there's something wrong within the system. And changing personnel is not the answer. You have to change the location, change their availability, change their accessibility para yung communication to the outside world is curtailed. So, ayun ang ginagawa. Isa rin daw sa pinatututukan ngayon ng Pangulo ang point of entry ng mga illegal na droga sa bansa, kabilang na ang Manila International Container Port. Mas paiigtingin daw ang pakikipagtulungan ng mga ito sa mga foreign anti-drug entities gaya ng US DEA para maiwasan na ang pagpasok ng droga sa bansa. Kinumpirma naman ni Remulla ang pagkakadeport ni retired Police Colonel Royima Garma matapos itong magtungo sa Estados Unidos at mapag-alaman ng mga airport authority doon na nakansela ang visa nito at ng kanyang anak na babae. Inaasikaso na raw sa ngayon ng Philippine Bureau of Immigration at Immigration and Naturalization Service ng US ang pagbabalik bansa ni Garma. We don't even know why Garma's visa was canceled. Apparently, the US flagged her and na-cancel yung mga visa nila. Kasi yung pati anak hindi pinapasok eh. Pareho silang upay yung pinauwi dito. As far as I know, pauwi pa lang. Pauwi pa lang sila dito. Kailan ang dating, sir, expect? I think tomorrow ang flight kukunin nila. Didiretso raw ng Senate Detention Facility si Garma pagdating sa bansa dahil siya ay isang state witness. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.